Hello, good evening. Dito tayo sa fountain ng Baguio City. Kaharap namin ang the mansion of the president. Ayan o. So, narito tayo. Ayun. Big fountain. So, nagpapahinga, nag-relax dahil nga medyo hindi ko masabi ang dapat ko sabihin. Hello? Hindi natin masabi ang dapat ko sabihin. Pero mga kababayan, nakakalungkot, pero wala tayong magawa dahil may mga circumstances na hindi ko kayang ipaliwanag sa inyo. Kami ay nainip na ni Supremo. Nandito sa Supremo. Ayan, ang the audience. Ayan, nagdugtong ang tubig. Nag-relax kami ni Supremo dahil halos magdamag kami na pinag-isipan, nagpaplano 3 times attempt. Hindi nangyari ang dapat nangyari. Bakit? Yun yung mahirap ipaliwanag dahil ang kalaban natin hindi natin sigurado kung ano ba ang mangyayari kung itinuloy namin ang mga balak para sa bayan. Pero sabi ko nga mga kababayan, lahat ng bagay ay pinag-aaralan. Nakakalungkot nga hindi natuloy. Siguro hindi pa tayo pinapahintulutan ng Panginoon. Kailangan sa tamang panahon, timing, ibibigay rin sa atin siguro. Kunting panalangin na lang mga kaibigan. Kunting panalangin na lang. At baka magkatotoo yung panalangin natin. Ayun. Okay. So, ito mga kababayan ko, mga taga Baguio, para namasyal tayo para sa bayan. Nakakalungkot ng ating bansang Pilipinas. So, sa lahat, hindi kaya natin ipaliwanag ang dapat gusto kong ipaliwanag sa taong bayan. Basta ang kailangan lang natin ay pagkakaisa para sa tagumpay ng ating bayan. So, kukunan ko lang muna view lang muna tayo. Ayan yung
mansyon ng ating Pangulo. Sa lahat ng Pangulo, yan yung rest house ng ating Pangulo, Baguio. Kuwan pala ngayon, ang tawag noon, Panagbiga Festival. Tama, Panagbiga Festival. Sa loob, start of February ito, hanggang matapos na ito, first week of March ang activities. Maraming tao dito. Napakalamig dito sa lugar na ito. Tanghaling tapat, malamig. So mga subscribers, followers in GF, tuloy lang tayo. Panawagan ng mga national leadership ng FGF, tuloy lang tayo. Yung mga iba na medyo nag-aalangan ay patuloy lang tayo pagdami. Kaya lang sana tulungan natin ang ating bayan na magkaisa tayo. Manawagan tayo na pansinin ang problema ng ating bansa. Ito, lalapitan ko si Supremo. Maraming nagbablog kasi, kaya edit daw, edit. Okay. Si Supremo lumayo. Sir, baka muna, sir. Salita, 1 minute. Hello, mga kababayan. Kumusta na kayo? Upper right part. Okay. Upper right. Ito, criminal to. Criminal. Filipino Guerrilla Forces. Sige, sir. Salita ka. Ito, kaibigan natin, Philippine National Police. Security. Security. Akala ko parang formang police eh. Gusto mong ma-recruit? Mamaya, paliwanag natin kung paano, ano? Okay, kamusta kayo? Dito lang kami. Tinutur ko sila buhay eh. Relaxing lang. Alam mo yung mga hudyat-hudyat, mamaya pag-usapan namin yun, ano? Nagre-relax lang kami. Malamig ang panahon. Malamig. So, sige ha, enjoy lang kayo. Enjoy daw. So, ano pa? Ayan. Panoorin na lang, parang na rin kayo nakapunta ng Baguio. Yan, Hudyat. Nakakalungkot talaga. Sana bibigyan pa tayo ng pagkakataon. Pero pag-usapan nga pala natin, ano ba sa palagay niyo yung impeachment? Bakit lumitaw yung impeachment? Ano? Kaya lumitaw yung impeachment para sa mga hindi nag-analyze. Dahil puputok yung mga vloggers. Nakapuntos yung vloggers na mali yung ginagawa ng Tuadcom. Nagiging controversial ang vloggers para bang doon aalsa ang taong bayan para mawala ang issue sa vloggers na mga pinagagawa ng mga Tuadcom. Ang ginawa nila, pinaputok nila impeachment, which is yung impeachment sa mga may alam o kaya sa wala rin alam,
o walang alam sa batas. Pero sa pagkaintindi ko, okay, tapos na sa Congress ang impeachment. Pero nag-close na yung Senado. Nag-close na yung Senado. So kung nag-close ang Senado, so wala ng impeachment hearing. Session. So magtuloy ang impeachment sa June 2. June 2. Now, according to the legal expert, bibigyan ng 10 days si Vice Sara Duterte to answer the all alleged charges sa kanya, kung anong mga complaint, sasagutin niya yun. 10 days. So meaning that is 12 June. 12 June, yes. Marami pang pag-usapin doon. Ang mangyayari, magkuklose ng Senado ng June 30. So another set of legislative. So magbabago na naman. So hindi talaga matutuloy. Now, according to other expert na naman, pwede daw mag-convene ang senator ayon sa kanilang discretion, pagkakaisa. Yan yung isang legal opinion ng mga legal expert. Ang sinasabi naman ng isang legal opinion, sino yung mga legal opinion na rin? Makalintal, Attorney Makalintal, si Justice Carpio, other lawyers, na hindi daw pwede mag-session dahil una ay hindi naman yan mahalagang mga batas. So hindi pwede. May isa naman na ang sinasabi, ano ba isa? Nakalimutan ko. Ayun nga, hindi nga pwede dahil nga what I mean, yung isa pala yung 12, hindi pa pwede mag-session ang Senado kung 12 lang sila. Yung kasing 12 na senador nagkangampanya. So hindi talaga mabubuo ang pag-hearing. So yun ang point doon. So propaganda lang nila yun para lang sirain na naman si Vice Sara Duterte. Magaling talaga ang Marcos administration. Magaling sa mga estratehiya kung paano gaguhin ang Pilipino. Kayo mga Pilipino, payag ba kayong gaguhin? O talagang accepted nyo na? Pero alas sa inyo kung payag kayong gaguhin tayo ng Marcos administration. Ako, hindi ako papayag. Kaya nga, patuloy akong lumalaban. So, patuloy tayong lumalaban doon sa mga naniniwala na mayroong nangyaring kalokohan ang administration Marcos. Okay, yun lang. Maraming salamat. Mamaya i-discuss namin ni Supremo yung bakit yung tatlong attempt namin ay may mga sagabal. Mga sagabal. Kasi ayaw namin mag-rally na magkakaroon tayo ng failure. Kung mag-failure naman, susubukan namin testing period. Pero ayaw ni Supremo, gusto niya magiging successful ang kanya mga plano. Hindi naman tayo tulad ng iba na mag-rally for the purpose, iparamdam lang na nagkakaisa ang taong bayan na galit sa administrasyon. Yun lang, maraming salamat. Uy, mayroon palang alaga dito. Iniikot ang lalaking aso. Yan. Mga malalaki aso. Okay, thank you.